Kung titignan sa papel o kung paano nag-dominate ang Denver Nuggets ngayong season, mga stats ni Nikola Jokic every game, ang pagiging all-star ni Jamal Murray, parang ang hirap paniwalaan na sa first round lang ng playoffs matatapos ang kanilang 2025 to 2026 season. 2023 nang unang makuha ng Denver Nuggets ang kanilang unang kampyonato sa NBA. After nun, nagkakaroon lang sila ng mga minor changes sa roster. Konting addition pero pinapanatili nila yung core nila o nagtitiwala sila na kaya nila ulit magkampyon gamit ang championship lineup nila. At yes, nananatili nga silang contender sa mga sumunod na mga taon pero ang problema, kinakapos na sila lagi sa playoffs. Noong 2024, second round lang ang inabot nila nang talunin sila ng Minnesota sa Game 7. 2025, second round ulit against OKC Thunder sa Game 7 ulit. Hindi kilala ang Denver na maingay sa mga free agency o trade deadline o hindi sila gumagawa ng mga big trades o kumukuha ng mga big names sa market. Ganyan sila kakumpiyansa sa nabuo nilang core group. Pero ngayong 2025 to 2026 season, medyo naiba. Naging active sila sa pag-sign at pag-trade ng players. Sinimulan nila yan sa pag-trade nila kay Michael Porter Jr. kapalit ni Cam Johnson mula sa Brooklyn Nets. Kasama pa ang future first round pick. Ginawa to ng Denver para ma-manage ang salary cap at makabuo ng mas balanced na lineup. Dahil mas team-friendly ang kontrata ni Johnson kumpara kay MPJ. Hindi lang yan. Sunod-sunod ang galaw nila. Kinuha nila si Jonas Valanciunas via trade para maging solid backup big man ni Jokic habang dinagdagan din nila ng scoring at shooting sa bench sa pag-sign kay Tim Hardaway Jr. Plus, reunion pa kay Bruce Brown. Sa madaling salita, kesa magbigay ng malaking kontrata kay MPJ, ginawa nila itong multiple role players. So parang depth ang naging focus ng Nuggets ngayong season. Pagdating sa regular season, naging solid pa rin ang performance ng Denver. As usual, basta nasa team mo si Nikola Jokic, mananatiling threat sa West ang Nuggets. Samahan pa ng killer instinct ni Jamal Murray na naging all-star pa ngayong season. Samahan mo pa ng isang Aaron Gordon. Kahit may adjustment dahil sa bagong sistema at rotations, nagawa pa rin nilang tapusin ang season na may strong record. Pangatlo sa mahigpit na Western Conference sa record na 54 wins at 28 losses at pumasok sa playoffs bilang isa sa mga top teams sa West. At pagdating ng playoffs, dito parang nag-crack ang Denver Nuggets at hindi lang basta talo, kundi na-upset sila ng Minnesota Timberwolves in 6 games, 4 games to 2. Upset, hindi dahil mahinang team lang ang Minnesota, kundi dahil sila ang higher seed. At sa kalagitnaan ng serye, nawala ang main guy ng Timberwolves na si Anthony Edwards at sinundan pa ni Donte DiVincenzo at Ayo Dosunmu. Kung pagbabasihan ang regular season performance ng Denver, parang kahit kompleto ang Minnesota, liyabado pa din dapat sila. Pero yun nga, natalo pa din sila sa serye. So ano nga ba ang mga naging problema? Una, bench production. Isa sa pinakamalaking dahilan, yung bench nila halos walang ambag kumpara sa Minnesota. May game pa sila na ang Timberwolves bench ay gumawa ng 76-16 kumpara sa Denver. Yun yung game 4 na may 43-point explosion ni Ayo Dosunmu off the bench. Isa sa pinaka-historic playoff performances at sinamahan pa yon ng 17 points ni Nasrid. Pangalawa, struggles ng supporting cast. Oo, consistent si Nikola Jokic, pero hindi sapat yon. Si Jamal Murray, na kilala bilang playoff performer, nagkaroon ng inconsistent games. May crucial game pa na 12 points lang siya at 4 out of 17 shooting. Hindi ko alam kung dahil hindi Lakers ang kalaban niya o hindi lang talaga siya makaporma sa depensa sa kanya ng Timberwolves. Sa playoffs, hindi pwedeng isa lang ang gumagana, lalo na sa gantong level. Pangatlo, lack of depth at scoring consistency. Kahit pinalalim nila ang roster nila during off-season, lumabas pa rin yung problema. Kapag nahihirapan ang starters, wala silang reliable fallback. Ayon sa reports, Denver struggled sa inconsistent scoring, turnovers at kulang na bench production throughout the series. Pang-apat, na-outplayed sila sa physical game. Minnesota dominated the paint, lalo na sa elimination game kung saan nagkaroon sila ng 64-40 advantage sa points in the paint at 50-33 sa rebounds. Ibig sabihin,
Kahit nandyan si Jokic, kinain sila sa physicality. May backup si Jokic, si Jonas Valanciunas. Hindi ko lang alam kung bakit hindi man lang ginamit. At panghuli, energy at effort ng Wolves kahit injured. Ito ang pinakamasakit. Kahit kulang sa star power ang Minnesota, mas mataas pa rin ang energy nila. Sa katunayan, nanalo sila dahil sa role players stepping up at next man up mentality. Sa madaling salita, nakita natin sa series na to na hindi sapat ang star power kung kulang ka sa depth, consistency at grit. Kaya ang tanong ngayon, ano na ang next move ng Denver Nuggets? Rebuild ba? Trade? O isa pang all-in run kay Jokic? Ayon sa mga latest reports, malinaw ang direksyon ng Denver Nuggets ngayong offseason. Hindi si Nikola Jokic ang problema, kundi yung nasa paligid niya. Unang-una, good news para sa Denver fans. Expected pa rin na pipirma ng contract extension si Nikola Jokic ngayong offseason. Ayon pa sa reports mula sa NBA insiders, confident ang Nuggets na mananatili ang kanilang franchise player at magko-commit long-term. Si Jokic mismo nagsabi na gusto niyang manatili sa Denver kahit aminado siyang malayo pa sila sa championship level ngayon. Pero based din sa mga reports, open ang Denver na galawin ang roster at halos walang untouchable except Jokic. Ibig sabihin, kahit sila Jamal Murray at Aaron Gordon pwede mapasama sa trade talks. But anyway, balik tayo sa mga dapat ayusin ng team ng Denver ngayong offseason. Una, feeling ko rebuild around Jokic. Retool lang, hindi yung rebuild na nagtatanking. Malakas ang team nila, walang duda. Pero pag na-figure out na ng team kung paano kayo talunin, mukhang kailangan na ng malaking pagbabago. Yun kung ayaw nila matulad sa small ball tactic ni Steve Kerr. Next, kailangan nila ayusin ang depth ng team. Ito yung naging kahinaan nila, especially ngayong playoffs. Kulang sila sa bench production. Kailangan nila ng reliable second unit na hindi basta bumabagsak kapag wala si Jokic sa loob. At ang pinakamahirap na magiging desisyon nila sa tingin ko ang desisyonan kung dapat pa bang manatili ang Murray-Gordon core kasama ni Jokic. Si Jamal naging inconsistent pag na-check. Si Aaron Gordon, injury prone na din. I'm sure ito ang pinakamahirap na desisyon nilang gagawin. At medyo mabigat sa loob. Isa pa, overpaid at top-heavy ang roster nila ngayon. Kaya halos magiging obligado silang gumawa ng trade para magkaroon ng flexibility. So overall, para sa akin, hindi na sapat yung run it back. May 3 playoffs na silang kinakapos. 2 doon sa kamay ng Minnesota. So hindi lang si Edwards ang dahilan, kundi yung game plan ng Timberwolves. Dahil kahit wala si Ant-Man, alam na nila kung paano pabagsakin ng Nuggets. Hindi na din sila nakakabalik ng conference finals. Kaya kailangan nila gumawa ng malaking desisyon para hindi masayang ang prime ni Nikola Jokic. Ikaw, ano sa tingin mo ang best for Denver Nuggets? Mag-stick sa lumang core o buwagin na para ma-maximize pa si Jokic? Comment ka naman sa baba, paki-like and share na din ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.